Morning. Good evening. Morning sa bagong gising. Hello. Hi. Hi. Isang mapagpalang nandito sa bawat isa. Pasalamat tayo sa Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay niloob niya pagsamasamahin sa buhok na ito para papurihan natin siya, sambahin, katigain, at pakinggan natin ang kanyang mga mensahe o aral na ipinagkaloob ang oras na ito. Ngayon po, meron tayong mga sitas. Ito po ay bibigyan natin ng buhay pagkat meron pa naman tayong oras. Ngayon, babasahin natin isa-isa. Ang una pong aralin, sabi sa pangalawang sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo, sa Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 26. Sabi po dito, "Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon." Napakaganda po ng mensahe. Ngayon po, yung matibay na pinagsasaligan o yung pundasyon ng ating pagiging tagasunod ni Kristo, meron po siyang palatandaan o tatak. Ang sabi, lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambit lang sa pangalan ng Panginoon. Sa totoo lang po, madali po natin unawain ang salita nito. Pero, dahil nga sa kumbaga ang labanan dito sa ibabaw ng sanlibutan, kung saan may debosyon, merong tentasyon. Kaya, ang pagkakakilan lang ng may pinagsasaligan o may pundasyon ng pagkatao ng bawat isa sa atin, lumalayo sa kalikuan. Pero gaano man ang pag-iingat natin na makalayo sa mga kalikuan, nariyan po kasi ang tukso, nariyan ang pagsubok, kumbaga lumalaban ang kasamaan upang iligaw ang bawat isa sa atin. Tama yung sinabi ng Apostol Pablo sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya po, ang tao nagkakasala. Kahit gaano man ang pag-iingat sa sarili, napapahamak pa rin. Bakit? Sabi dito, datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisikang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kaya kumbaga po, hindi po natin pwedeng sabihin na matuwid na ako, malinis na ako, banal na ako. Dahil po, depende po sa kung paano ang kalagayan natin kung tayo ba'y nakakasira o kung tayo'y nakabubuti sa ating mga kapatid. Kaya po mayroong pagkakakilanlan. Pero dahil nga, nandito tayo sa ibabaw ng sanlibutan, maraming challenge, napakaraming mga pagsubok. Hindi po tayo makaratayan sa kalaban dahil napakalupit ng examiner. Walang iba ang diyan na tinitingnan ng bawat puso ng bawat isa sa atin kung hanggang saan katatag ang ating pagiging isang tagasunod ni Kristo sa makatuwid bagay. Sumusunod tayo sa Kanya, kinakailangan pinakikiramdaman natin kung ang nangyayari sa ating buhay, papunta na ba sa pagsunod sa kalaban ng Diyos o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po,
Hindi po masasabi natin, ako'y ginto, o ako'y pilak, marahil pwede rin maging kahoy, bato. Kaya hindi po natin masasabi sa ating sarili. Ang mahalaga, lumalayo tayo. Sinisikap natin, bagamat inilalapit naman tayo sa kapahamatan, pero nagpipilit pa rin tayong lumayo sa kasama. Sabi dito, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kumbaga, nasa kalooban pa rin ng Diyos. Kung tayo po ay isang kagamitan o kasangkapan sa ikapupuri, Diyos po ang magiging parang gamitin tayo kung saan ang direksyon ng ating buhay. Pero dapat, marunong din tayong kumilala kung yan bang nagmamaniobra ng ating buhay, gabay ba ng Diyos o gabay ng kalaban ng Diyos. Kaya pwede tayong malinlan, pwede tayong badala. Yun po, nakikita po yun sa nagiging resulta ng ating mga ginagawa. Kaya po dapat dito, pinag-iingat po tayo. Kung tayo karapat-dapat na gamitin ng Diyos para, halimbawa, tumulong sa may karamdaman, dapat mula sa puso ang ating pagtulong. Hindi tayo naghahanap na kilalanin tayo, nakilain tayo, o kaya papurihan tayo. Kundi lahat ng yan, ibinabalik natin lahat sa Diyos ang kapurihan at kadakilaan at karangalan. Sapagkat tayo ay isang kagamitan lamang na dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos para gumalaw ang kanyang kapangyarihan makarating doon sa taong may karamdaman. Ganun po yun. Sabi po dito, dapat layuan mo ang masamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan. Dito po, halimbawa, sa mga lalaki. Minsan po kasi sa mga lalaki, kahit na may pamilya na, nagagawa pa rin mag-diskarte. Manligaw, nakala mo parang binata pa rin. Na minsan, napakarami ngayon, na kahit pamilyado na sa probinsya, pagdating ng Maynila, single siya. Binata pa rin. Asal binata. Kaya po, ito po ang dapat nating layuan. Ano ba sabi nito? Dapat sa ikababanan o kabanalan. Pinakailangan palagi tayong maghingi ng tawad. Yun po, makakuha tayo nasa kabanan. Dahil po, kung tayo po ay makasalanan at hindi tayo nagsisi, hindi po tayo tatawagin banal. Kahit na nagabibig pa tayo ng mga banal na kasulatan, magaling pa tayong manalangin, magaling pa tayong manaral, pero kung hindi humihingi ng tawad, useless po. Hindi po pwedeng sabihin na siya ay may kabanalan. Sabi po nito, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Dapat po meron tayong pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Sa sarili lang ba natin? O nakapatong doon sa ibabaw ng pundasyon sa makatuwid bagay si Jesucristo? Na lahat ng ating ginagawa, nagtitiwala tayo dahil kasama natin si Kristo. Hindi tayo gumagawang mag-isa. Sabi pa, sa pag-ibig, dapat ang pagkakakilala natin na ipinapakita natin sa ating kapwa, dapat po makatotohanan. Nararamdaman ng ating kapwa yung pagkalinga natin, yung pagpapahalaga natin sa bawat isa sa atin. Yun po yung importante. Katulad din ng mag-asawa. Kahit sabihin mo sa iyong asawa na I love you, hindi mo naman pinapakain, iniipit mo naman yung sweldo, useless. Dapat may pagpapahalaga. Sabihin mo, love, kumain ka na ba? Yung oras na, lagpas ka na sa oras, hindi ka pa kumakain. Ibig sabihin, kung meron kang pagpapahalaga, yun yung tunay na love. Mas mahalaga pa yung sa kataga na pinitawan sa bibig. Dapat nararamdaman ng ating mahal sa buhay. Kaya ganun po yung importante. Ipalalagay natin sa ating kapwa. Ganun din dapat.
nararamdaman ng ating kapwa yung pagpapahalaga natin para sa kanila. Ano ba sabi dito? Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Paano mo nagkakaroon ng mga usapang walang kabuluhan? Sabi sa English dun sa binasa kanina, always question. Nag-uumpisa yan palagi sa tanong. Kung pasalungat ang tanong, dire-diretso na po yan sa mga hangal na usapan. Walang kwenta. Dahil po, yun yung direksyon noon. Mali na nga yung pagkakatanong, di siyempre, pati yung sasagot nyo, magiging mali din. Magiging pinuso po din. Kaya po, yung lahat ng yan nag-uumpisa sa unang nagsalita. Kung siya ba'y nagtanong ng mabuting pagkakatanong o papiloso po yung pamamaraan ng pagtanong. Para hindi mapunta sa hanggang na usapan, dapat seryoso tayo dun sa tanong na ating sinasabi. Kung sa ganun, meron tayong makukuha aral doon. Kaya tayo nagtanong dahil hindi natin alam. Pero kung pasalungat, pabalang, ang resulta po nun, yun po yung mga hangal na usapan na nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatanong, yun na po nagkakaroon ng mga diskusyon. Dahil sa mga prinsipyo, dahil sa mga pinapairal sa sarili, o kaya minsan sa kataasan din ng ego. Nagpapagalingan na. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo. Tayo po na tagasunod ni Kristo o followers of Christ, dapat po tayong lahat ay hindi nakikipagtalo. Halimbawa, meron tayong kausap na ibang sikta, denomination, o isang grupo ng mananampalataya, kinakailangan po manatili tayo sa kapagkumbabaan. Paano po? Na kumbaga, ang purpose mo, kaya mo siya kinakausap para madagdagan yung kaalaman. Hindi yung para, yung gusto ko rin ihayag sa kanila na para magandang lumalabas, nagpapagaling na. Pero kung ang purpose mo, kuhanin mo lang yung laman ng kanyang isipan, ng kanyang utok, yung kanyang mga nalalaman, madadagdagan yung kaalaman natin. Kaya ang purpose natin dyan, hindi tayo makikipagtalo, tanggap lang tayo ng tanggap. Ang mga sinasabi niya, marahil doon madadagdagan ang ating mga pinag-aaralan. Yun po yung importante. Kung nire-respeto natin na tayo ay alipin ng Panginoon. Dahil po ang alipin ng Panginoon, hindi po siya paaway, kundi palagi po siyang nakikipagbati, kumbaga, mabuti po siyang kausap. Ganun po yun. Sabi pa dito, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo at matiisin. Pag sinabing maamo sa lahat, very humble, na kahit na pikon na, nandun pa rin ang pagpipigil. Kahit na miniminos na, hindi pa rin sumasagot. Yun yung maamo. Bakit? Dahil po, inihalimbawa ng ating nagilang Panginoon yung pagiging maamo katulad ng tupa. Dahil ang tupa, kahit bitayin mo yan, kahit laslasin mo yung lalamunan niya, ahitan mo yan, kahit ibalibag mo ba yan, hindi po yan umiinig. Yan po yung isang katayuan ng tao na dapat gawin o ipamuhay natin ang pagiging isang maamo. Hindi reklamador, katulad ng kambing. Ang kambing, maingay, mapagsalitaan mo lang ng konti, nagre-reklamo agad. Pero sa maamo, dapat hindi po siya nagre-reklamo, kundi nilalawakan ang pag-iisip, inuunawa ang lahat ng mga bagay na nasa kanyang paligid. Doon po tayo matututo. Yun po yung importante. Siyempre, dapat matiisin. Mahaba yung pisi. Na, kumbaga, kapag may nangyayaring sitwasyon na alam natin na, kumbaga, papunta na sa mali, ang nangyayari niyan, hindi natin napagtitisan. Ipanalangin na lang natin siya kung sakaling nagising siya, mabuksan ang kanyang kaisipan. At tumino at maging mabuti na muli. Na sa waling may kaamuan ang mga nagsisinsalansang. Paano natin sa wali ng may kaamuan? Siyempre, yung mahinahon na pakikipag-usap. Itinatulad ng pagsaway ng bata na parang galit, may pamalok pa. Yung katulad ng kinakausap ng anak ang kanyang tatay, unanay, na merong respeto.
na hindi porke dahil marami ka nang alam, para mo nang nasa ilalim siya na parang pinapangaralan katulad sa anak na maliit na may bit-bit pang palo. Kundi may kaamuan. Kukunin mo yung sabi nga, kung paano ka papasok sa sitwasyon na doon siya makakasakay. Yun po yung kaamuan. Na hindi yung galit na nga, magagalit ka rin, maglalaban kayo. Kaya ang importante po yan, yung kaamuan, hahanapin mo yung sabi sa Bibol, hihiluton mong maray, hanapin mo sa pinakakaliyahan niya. Doon tayo umpisa. Yun po kahit mahaba tayong pamamaraan natin, ang mahalaga, nakapaggawa natin ang kabutihan sa ating kapwa. Sabi pa dito, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi, sa kaya alam ng katotohanan. Kumbaga, palagi tayong open. Na kahit gaano man kasama ang tao, palagi tayong nasa isip natin, baka sakaling paguhin ng Diyos, baka sakaling masumpungan niya ang pagsisisi, baka sakaling pagkalooban siya ng Diyos ng pagsisisi. Dahil po, lahat po tayo may tinatawag na budhi. Kahit gaano man kasama ng tao, kapag yan ay ginalaw ng Diyos, ano yung pamamaraan ng Diyos para panghinain ng tao? Karamdaman. Kahit masil-masil pa yung katawan mo, kapag iyan ay nagkaroon ng karamdaman, kahit mamamatay tao, kaya palamura, o kung ano ba ang masasamang gawa na, kapag ginalaw yan ng Diyos, kapag sisigaw yan ng Diyos ko po, mayroon pa rin siyang tinatawag ng budhi, doon po nagbabago ng tao. Kaya nalalaman ang katotohanan. At sila makawala sa silong ng Diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, pagka minsan ang tao, nasisilo po talaga ng Diablo. Pero po, hindi ibig sabihin na nasilo tayo ng Diablo, gawa-gawa lang yun ng Diablo. May pahintulot ang Diyos. Sabi, sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, bago pumasok ang Diablo, pinapahintulutan ng Diyos. Alalahanin na lang natin yung kwento ni Job. Nag-uusap-usap ang Diyos at ang Diablo. Ipinagmamalaki niya si Job. Pero ano ginawa? Humingi ng pahintulot ang Diablo para ganawin siya. Lahat ginawa niya, tinanggalan niya kabuhayan, pamilya, lahat mayroon lang iniiwan na nagre-report. Pero anong ginawa? Lahat ng yun, may warning lang ang Diyos doon kay Satanas na huwag mong patayin, huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Kumbaga, ang mga bagay na nangyayari sa atin, napagdadaanan lang natin yan. Ang importante po doon, yung aral o leksyon na makukuha natin sa bawat pangyayari na dumarating sa ating buhay. Dahil po, ang silo ng Diablo, hindi siya pumapasok agad dahil nasa pangangalaga tayo ng Diyos. Kinakailangan pa rin natin unawain kalooban ng Diyos yan, kaya nangyari sa buhay natin. Minsan, sumusuko na tayo, pero alalahanin natin yung lesson o aral na natutunan natin sa bawat pangyayari na dumating sa ating buhay. Ituloy natin dito sa Roma. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kuha lang tayo ng ilang ditong laman. Kung mapabasa natin lahat, mas maganda. Sabi sa Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 21. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ito po. Kahit italagay natin ibang lista o yung bibig, hindi na nangahulugan dahil pare-parehas ang ibang lista, pare-parehas na ang sasabihin nila. Magkakaiba-iba po ang kaalaman, experience. Kasi kung halimbawa, iba naman yung naging pamumuhay ng isang
evangelista, iba naman yung isa. Kung ano yung karanasan nila, doon sila humuhugot ng lahat ng mga experience at kaalaman na natutunan sa buhay-buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya yun ang ginagamit niya para ipahayag yung mga karanasan na dumanas ng mga kanilatan, pag-uusig, problema, doon po yung kumukuha ng bugot o humuhugot ng sasabihin. Kaya hindi pa rin parehas ang evangelista. Sabi dito, yun po, isang sample lamang. Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ito na po yung pinakamaganda. Pagamat po, tayong lahat ay magkakaiba-iba. Mayroong kapatiran, na palaging nasa templo buwa, mayroon naman nandito sa salugon. Pero daalang-alang sa pagsunod, kung nire-respeto natin ang tinatawag na isang katawan, ibig sabihin, kinakailangan ang treatment natin sa isa't isa. Sabi nga, sakit ng kalindinan, sakit ng buong katawan. Sa madaling salita, kapag nasasaktan ang kapwa natin, namiminos na, o kaya minamaliit na, dapat po tulungan natin, gabayan natin, subaybayan natin, baka sakali sumuko, o kaya hindi na magpatuloy ng kanyang paglilingkod, o kaya, kumbaga, maging negative na ang kanyang pag-iisip. Ang mahalaga po doon, mayroon tayong nagawa para sa ating kapwa. Yun po yung pinaka-importante. Na sama-sama tayo sa isa't isa. Meron tayong pagpapahalagahan. Kapagkatuloy, wala tayong ilalaglag, wala tayong iangat, kundi ang pagtuturingan natin sa ating kapwa, tunay na magkakapatid, nagpapahalagahan sa isa't isa. At lamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya po kung halimbawa, kung ano lang po yung level ng pananampalataya na doon tayo nag-umpisa, kumbaga, kung sa paghuhula o pangangaral ng salita ng Diyos, kung hanggang doon lang ang nalalaman natin at natutunan, hanggang doon lang ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Ganun lang po yun. Kasi iba-iba nga po, hindi siya pantay-pantay, hindi pare-parehas. Depende nga po talaga sa experience o karanasan ng bawat isa sa atin. Doon siya umuhugot ng ipapahayag niya. Sabi po dito, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ano yung ministeryo? Yung sinumpaan natin, kahit na nagsasawa na tayo, pabalik-balik sa tempo, ano bang nakukuha natin? Minsan, ayaw na tayo, minsan duda pa tayo sa ginagawa natin. Pero ang tanong, bakit mas marami pa ang lumuluwalhati sa Diyos dahil sa mga ginagawa natin? Dahil po, Diyos mismo ang nagdala sa atin ng mga taong naghahanap ng tulong, na lumalapit sa atin para tulungan natin, lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Yung pagtupad po ng ministeryo, dapat maging seryoso po tayo. Sabi dito, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Kung halimbawa, pakisabi mo yung banal na kasulatan at gusto mong i-share o ipaliwanag o palawakin yun, yun din ang biyaya na nasa kanya, dapat gamitin natin para pagkarating doon sa mga tao na humihingi ng pagpapaliwanag doon sa mga sitas na malabo para sa kanila. Patuturuan natin sila. Kung ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Lahat naman tayo ay nag-aaral. Pero po, sa pinag-aaralan natin, papunta tayo doon sa kaganapan. Kumbaga, dati, kung titingnan natin sa mga estudyante, kapag nag-aaral, meron silang graduation. May katapusan, may hangganan. Pero sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan, papunta kasi tayo sa everlasting, o walang hanggan. Tayo, kung halimbawa, sa oras lang ng pakikinig ng Ebanghelyo, sa isang oras, o kalahating oras, minsan nagsasawa na tayo, practice pa nga lang yun para sa everlasting life. Isang oras lang, nagsasawa na tayo.
Ibig sabihin, hindi tayo seryoso sa pakikinig natin ng Ebanghelyo. Kaya, kung tayo po, ang hinahangad natin, papunta doon sa buhay na walang hanggan, dapat ang pinag-aaralan natin, yung mga walang hanggan, yung pag-aaral na nagpapatuloy, na hindi tayo nagsasawa sa pakikinig, sa pag-aaral, kahit gabi-gabi, iisa lang ang sitas na binabasa natin, kasi iba-iba po ang paliwanag yan, hindi po sa ating paghahanda, hindi ang paliwanag natin. Ang namimigay ay magbigay na may kagandahan loob. Sa mga nagdodonate o mga naglilimos, kinakailangan kung tayo po'y gagawa ng isang bagay, hindi mabigat sa puso. Dapat maluwag. At kumbaga, sa oras na iyan ay hawak natin, nasa pangangalaga pa natin, pwede natin pakialaman. Pero kapag yan ay binigay na natin, labas na tayo ng dahil nasa pangangalaga na yung binigyan. Ganun po yun. Halimbawa, limos. Naglimos ka doon sa pulubi. Pagkatapos nakita mo, bumili ng sigarilyo, labas ka na doon. Dahil, ibinigay mo na nga eh. Kasi kapag pinakialaman mo pa kung paano niya ginamit, pinatulan mo na siya. Kaya hayaan natin siya. Malay mo, hindi na meron pala siya nakapukupan pera para magbili ng sarili ng panggasto. Hindi naman niya pala ginalaw yung binigay mo. Nakakapaghatong tayo. Kaya yun po yung pag-ingatan natin. Sabi nito, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. Yung mga leader, kung nagpupuno, kinakailangan po may pagsisikap. Mayroong mga ideya o pamamaraan kung paano i-manage ang kanyang pinanghahawakang pamumuno. Yun po yung importante. Kung tayo ay nahahabag, dapat nagagalak tayo na nakakatulong tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Sabi dito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Dapat po maging makatotohanan tayo sa ipinapakita nating pag-ibig sa ating kapwa. Kapuutan ninyo ang masama, mag-isanib kayo sa mabuti. Ito po, medyo mahirap ito kasi kung hindi natin alam yung gawang mabuti at gawang masama. Nagkakaroon na po dito ng pagkakabahagi. Kumbaga, pag sinabing kapuutan mo ang masama, sa iyong sarili, hindi ka makikisama doon. Ilalayo mo ang iyong sarili. At kung meron ng iba na punta sa masama, hihikayatin mo siyang bumalik sa kabutihan. Kaya ka napupuntahin yung reaksyon ng iyong sarili na masama yun. Gusto mo, lahat tayo ay nasa kabutihan. Sabi dito, sa kapurihan ay ipinagpauna ng isa't isa ang iba. Kumbaga, halimbawa, mayroong sa grupo natin, nakagawa tayo ng isang malaking bagay o kabutihan na nagawa natin sa ating kapwa. Huwag natin i-expect na, kapupurihan ako, akin yung karangalan niyan dahil ako ang nag-isip niyan, akong nakagawa niyan. Hindi po dapat. Kundi, sabi nga dito, ipagpauna ang isa't isa sa iba. Kumbaga, kung maaari sana, huwag ikaw. Yung iba na lang ang papurihan. Kumbaga, kahit na marami kang naging effort, pagpapagod, dapat hindi sa'yo yun. Hayaan mo yung iba na lang mo sa'yo. Dahil, kumbaga, ang inaasam-asam mo, hindi yung papurihan ng tao, hindi yung Diyos. Dahil ang inaabangan natin, sabi, yung ganti ng Diyos sa kanyang pagbabalik. O kaya sa paghuhukom. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Kinakailangan po, tayong nagsisikap, dapat consistent yung ating mga ginagawa. Sa pag-aaral, tuloy-tuloy lang. Hindi tayo nagsasawa. Huwag tayo iralin yung katamaran dahil kalaban natin yan. Minsan po, yan po ang nagiging pamamaraan upang tayo ay madaya. Halimbawa pala, kung ang pagsusumikap natin, palagi tayong aktibo sa templo kada linggo. Dahil naging tamad sa gawain sa bahay, pagka minsan, nagiging daan yung labahin para hindi ka makarating ng templo.
Totoo po yan. Bakit hindi ka pumunta sa Brad? Dami ko kasing labahin. Totoo, walang masurti ka. Bakit? Marami kang damit. Yung nga lang, tama. Dahil iniipon, kung nilabahan mo na yung Lunes o Martes, di wala ka lang naglalabahan ng Sabado. Linggo, di ba? Ganun po yun. Mga galat sa pag-asa. Dapat po, yung inaasahan natin, huwag natin iwawala sa ating mga kaisipan. Na para tayo mayroong excitement doon sa pag-asa na kaya tayo nagsumikap, nagsasakripisyo, naglilingkod sa kapwa dahil doon sa reward na nakaabang sa atin, walang iba yung buhay na walang hanggan. Yun po yung pag-aasamin natin, yung reward. Katulad din naman sa ibabaw ng lupa, na kaya tayo'y kumukuha ng mga insurance dahil ang inaasahan natin yung reward na kapag namatay ng tao, meron makukuha yung mga maiiwan sa buhay. Dapat, ang isipin natin, iparihas natin ang ating sarili doon sa reward, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Na ang magbibenepisyo mismo, hindi yung maiiwan, kundi tayo mismo na nagsasakripisyo o nagsisikap dahil doon sa tinatawag na pag-asa na buhay na walang hanggan. Yun yung pinag-target natin. Dapat tayo magtamo ng buhay na walang hanggan, nakasama ni Kristo. Kasi may buhay na walang hanggan din, pero kapahamakan naman na walang, kahit ang apoy doon, hindi namamatay. Dahil po, sa paghihirap sa dagat-dagatang apoy at kasukuli na walang hanggan din. Kaya, walang hanggan din ang buhay na tatanggapin at walang hanggan din ang karanasan ng paghihirap. Sabi, mapaglingkod sa Panginoon. Paano tayo maglilingkod sa Panginoon? Hindi natin siya nakikita. Paano natin masasabi? Iniibig natin ang Diyos. Samantalang hindi natin iniibig ang ating kapwa o napupot tayo sa ating kapwa. Paano natin masasabi na naglilingkod tayo sa Diyos? Hindi tayo naglilingkod sa ating kapwa. Kung tutusin ko, nariyan ang ating kapwa. Lalang din ng Diyos. Larawan din ng Diyos. Kawanis ng Diyos. Kapag pinaglingkuran natin ang ating kapwa, sa Diyos na rin tayo naglingkod. Dahil sa Kanya mismo, ininangis ang kalagayan ng ating kapwa. Lamang nagkaroon lang ng diferensya. Marahil, kumulubog na yung balat, o kaya nagkaroon ng hiwa sa mukha, kaya umangit. Pero hindi po yung batayan. Ang mahalaga, nakapaglingkod tayo, kung nakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya pa po dito, mga galak sa pag-asa, magmatyagain, magmatilisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Dito po sa magmatiisin sa kapighatian. Sa totoo lang kung meron tayong mga karanasan, kung minsan dumarating sa ating buhay, na unexpected, hindi natin inaasahan. Bakit kaya nangyari sa akin ang ganito? Bakit ginagawa ko naman ang pag-iingat, bakit nagkasakit ang ating mahal sa buhay? Kinakailangan po, sabi nito, magmatiisin. Kung iyan po ay nakatakda talaga sa buhay natin na dadanasin natin, dapat preparado tayo na maging matiisin. Dapat, kinakailangan, tatanggapin natin yung sitwasyon. Huwag na tayo manisin ng iba. Nangyari yan dahil kalooban ng Diyos. Kung sa buhit ng balang ng anak natin sa ganitong sa magkakasakit siya, hindi po natin yan maiiwasan. Kinakailangan natin yan ang tinatawag na pagtitiis o haba ng pagpapansinsya. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Kinakailangan ang presence of mind dito. Halimbawa, may misyon. Alam natin na kinakailangan ng pundo, dapat hindi na tayo magtatanong. Magano naman, kumbaga bukas kalat na tumulong na.
Dahil alam naman natin ang magiging resulta niya. Maging mapagpatuloy. Ibig sabihin, hindi lang ginawa natin minsan, kundi inuulit-ulit. Consistent. Pag sinabing mapagpatuloy, ginawa mo ngayon, bukas ulit, sa makalawagan ulit. Yun po yung ibig sabihin ng mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y nagsisiusik. Paano natin sila pagpapalain? Kapag tayo po ay nagalaw yung ating emosyon, hindi po natin magagawang pagpalain ng ating kapwa na umuusik sa atin. Ano ang gagawin natin? Pinakailangan natin ang paglinis ng kalooban, ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay dahil siya ang katuwang natin. Paano magawa natin yung pagpapala para sa mga taong umuusik sa atin? Kasi po, kung natural lang natin na pamumuhay, inusik mo na nga, gagawa mo pa ng kabutihan. Yun po yung dati nating pagkatao. Pero nung binago na, naging, sabi nga, maliban na kayo'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, nagsisi na, nagbalik loob na sa Diyos, binago na yung buhay. Ibig sabihin, hindi na siya madamdamin, hindi na siya nasasaktan. Mahaba na ang pasensya. Kapag inusik tayo, ang gagawin natin sa Kanya, pagpapala. Na para, maramdaman man lang niya na pagamat mali ang Kanyang ginagawa, pinapahalaga natin siya dahil sa tinatawag na pagpapala. Sabi po dito, palain ninyo at huwag ninyong sumpain. Kapag tayo po ay pinangunahan ng galit, papunta po talaga yun sa sumpa. Kasi kung halimbawa, nagingit-ngit ka sa ginawa ng iyong kapwa, tapos nakapagsalita ka ng masama, ano yung sumpa? Mamatay ka na sana. Sumpa po yun. Kung yun po ang naguna sa ating isipan, dahil sa galit at buot na nagingit-ngit tayo sa ating kapwa, hindi po natin magagawa yung pagpapala, kundi sumpa yung magagawa natin sa ating kapwa. Kaya po nasa ating pa rin ang pagpipigil, tayo po ang gagawa noon. Yun yung resulta ng ating ginagawa sa bibig at sa mga ginagawa. Sabi na po dito, makigalak kayo sa nangangagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Hindi ibig sabihin na umiiyak na lang, tatawanan mo pa. Kundi itama natin. Kung nakikigalak, sabihin natin ang pakikigalak. Kung nagsisiiyak, damayan natin. Yun po yung ibig sabihin niya, hindi yung nangyari na nga sa kanya, sabihin pa natin, buti nga sa'yo, tatawanan pa natin. Parang mali. Kaya, itama natin, kung umiiyak siya, mag-iyak ka rin. Kung galak siya, mag-galak ka rin. Ipaparehas lang natin yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kinakailangan po maging humble lang tayo. Yung pagpapakumbaba, ito po yung sabi nga sa Bicol, tigkatan ang pride. Na kahit na miniminus ka na, yung pagkatao mo, yung tinatawag na kanal. Kapag tayo'y mapagpakumbaba, okay lang. Ulit-ulit yung kang libakin, siraan ang puri, okay ka lang. Handa ka doon. Dahil, isa po yan sa pinagpapraktisan natin. Na, kinokontrol natin yung ego, yung kapalaluan. Kasi po, nandito yan, yung ego. Na pagkaminsan, lalong-lalo na sa mga minsan pamantayan ng tao, meron akong prinsipyo. Sa totoo lang po, ang prinsipyo, hindi po yan mabuti. Kapalaluan po yan. Kumbaga, dapat sa ating pag-iisip, wala yung kapalaluan. Dapat manatili tayong mapagpakumbaba.
pakumbaba. Ano sinabi? Dapat tularan natin yung ginawa ng ating dakilan. Na pagamat sa Diyos ay hindi niya inaling bagay ang pananganan at pagtabantay niya sa Diyos. Dapat alam niya lahat, maghihirap na nga siya, pero hindi niya inisip ang pagtabantay niya sa Diyos dahil meron silang pinag-usapan ng kanyang ama. Sundin ang kalooban ng kanyang ama na kinakailangan ialay ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao o kinapal na iniibig ng Diyos para pangtubos sa kasalanan. Kaya po, sa atin, kung nagawa man ng ating dakilang Panginoon ng kapakumbabaan, magagawa rin natin. Kung follower tayo ni Christ, kaya din natin gawin yan. Pero, kinakailangan natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Dahil kung tayo-tayo lang, hindi natin yan magagawa. Magagawa natin yan kapag nananahan sa buhay natin ang Espiritu Santo. Sabi dito, kundi mag-iayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga panta sa inyong sariling mga haka. Ibig sabihin, huwag maggaling-galingan. Huwag maging pantas. Kundi manatili tayo. Katulad lang ng isang mangman. Napagamat, alam mo na, yung kapaliwanagan sa sitas, para hindi lang makapagtimpi ka na hindi ka makapag-diskusyon o makipagtalo, magkakaroon i-apply mo ngayon yung pagpipigil at pagpapakumbaba para hindi ka makasagot. Pero kung halimbawa, na dati mong ugali, palaaway ka, sigurado yan kapag binigyan ka ng kaalaman, palaaway ka din. Yung kaalaman na inilagay din sa utak natin, gagamitin natin, base noon sa attitude din na meron tayo na palaaway. Kaya nakikipag-diskusyon o nakikipag-debate. Lalong-lalong nakakaunting kaalaman lang ibinigay, tapos nakikipag-debate na. Hindi nga yung kalimitan yan, lalong-lalong na sa mga tagayan, sa inuman, yung Biblia, yung pinagtatalo-talo-talunan. Wala naman sa matinong pag-iisip dahil lahat naman lasing. Kaya pagka minsan hindi ka yan, isipin mo ang lahat o ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Ano po yung ibig sabihin nito? Isipin natin yung mga bagay na kumbaga yung nagagawa natin sa ating kapwang kabutihan. Hindi yung kapurihan tayo. Kundi dapat may matuto ang ating kapwa sa mga ginagawa natin. Dapat makashare tayo ng ating mga ginagawa na kabutihan sa ating kapwa. Kung maaari, ayon sa makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Dapat po maging peaceful ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Yun po yung mga mahalagang bagay. Huwag kayong mga hinigantihan, mga iniibig. Kapag sinabing mga hinigantihan, kapag kinalaw ka ng kapwa mo, di ba, kakilitiin mo rin. Pag higantihan yun. Pag nilipa ka, lipakan mo rin. Pag siniraan ka, siraan mo rin. Ibig sabihin, yun yung paghigantihan. Kinukopya natin yung ginawa. Kung ano yung ginawa sa atin, gagayahin din natin Xerox copy base doon sa ginawa sa atin. Yun yung tinatawag natin maghigantihan. Kundi, sabi ito, bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sa makatuwid, kung halimbawa, mayroong nagawa ang ating kapwa, kabutihan man yan, kasamaan. Sabi nga, tayo yung mga kapatid, bigyan daan natin ang Diyos. Bakit? Anong sabi? Kapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Wala po tayong karapatan bumanti ng masama sa ating kapwa. Hayaan natin, Diyos mismo ang gaganti sa gumawa sa atin ng kasamaan. Kung nagagawa man siya ng kabutihan, sabi niya, akin ang paghihiganti, kapag masama ang ginawa, akin ang ganti.
Ibig sabihin, regalo. Pwedeng may pagpapala yun. Gantimpala. Sabi ng Panginoon. Kaya, kumbaga, wala tayong karapatan na humusga sa ating kapwa. Kundi, bigyan ka natin ang galit ng Diyos. Lahat tayo'y haharap sa Kanya. Lahat tayo'y magsusulit sa Kanya. Kaya kung ngayong kaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, kainumin mo sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy at ibubulbul mo sa Kanyang puso. Ibig sabihin, kapag nangangailangan ng ating kapwa, pagkain man niya nung inumin, ibigay natin, i-provide natin yung hinihingi. Kapag sinabing, mga baga ng apoy ang ibubulbul mo sa Kanyang ulo para mapahiyak siya. Bakit? Masama na yung ginawa niya. Mabuti yung ginanti mo. Ibig sabihin, baka mahawa siya na maging mabuti na rin siya. Yun yung influensya ng kabutihan. Kahit hindi man natin siya na pinagsasabihan, ang mahalagang nakagawa tayo ng kabutihan sa kanya, baka magising siya sa pamamagitan ng kahiya-hiya na kanyang ginawa. Nanilibak ka na nga, pinakain mo pa. Kapag pinangahanan tayo ng Espiritu Santo, kaya natin gawin yan. Pero kung wala yung Espiritu Santo, malabo po yan mangyari. Dahil iiral po yung emosyon, yung ego, minsan po gumaganti rin tayo kung paano ginawan tayo ng kasamaan ng ating kapwa. Ganun po yun. Ngayon po, meron pa pang huli. Sa pangalawang sulat ni Simon Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 7. Tatlong verse lang siya, pero malawak po ito. Himayin natin. Sabi nito, oo, dahil dito, sa pagkaragdag ng ganang iyon ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Lahat po tayo nag-uumpisa sa pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Halimbawa, sa isang may karamdaman, na pagsabihan ka, saan ka ba gumaling? Doon, sa lunduyan, sa salubod. Kapag umusbong yung pananampalataya, ito yung pwersa na nagtutulak, na gusto mo rin pumunta roon, pag wala kang prueba. Kung umaga, suntok sa kwan, kung gagaling ka ba o hindi, ang tawag doon, pananampalataya. Yung puwersa na nagtutulak. Sabi dito, meron na tayong pananampalataya. Ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ano po ba ang ibig sabihin ng kagalingan? Ngayon, magbasa tayo dito sa isang Bible. Sabi dito, dahil nito, sikapin niyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Kapag meron tayong pananampalataya, dapat ang karugtong noon, attitude, ugali. Kasi kahit meron tayong pananampalataya, kung masama pa rin ang ugali, useless. Kaya dapat, pagkatapos na meron ka ng pananampalataya, dapat sa pamamagitan ng pananampalataya yan, babaguhin yung ating ugali. Ang magiging resulta niyan, kabutihang asal. Sabi dito, kagalingan. Dahil, kumbaga, hindi ka na makikitaan ng anumang diferensya sa ugali. Dahil sa pananampalataya yung pinangahawakan natin. Sabi ba po dito? Halimbawa, inayos natin yung ugali natin at sa kagalingan ay ang kaalaman. Ang tumuklas ng mga bagay para umusbong ang pananampalataya. Binago na nga yung attitude o ugali. At ang gagawin pa, madadagdagan pa ang ating kaalaman o experience. Sabi ko po dito, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Pagkatapos ng experience o kaalaman, ang sunod niyan,
control. Kinakailangan ang lahat ng inilalabas natin sa ating bibig ay mabubuting bagay na. Ang lahat ng ating mga ginagawa ay kontrolado na. Kumbaga, hindi na yung parang bumubuhos lahat. Na dati manlilipat, binago ng Diyos, naging karapat-dapat na, nagsisi na ng kasalanan pagkatapos, ganun pa rin ang ginagawa. Ibig sabihin, walang kontrol. Pagkatapos ng kontrol, ay ang pagtitiis. Kumbaga, kahit na punong-puno ka na sa iyong kapwa, inis ka na puot ka na, kinakailangan pa rin pagtiisan mo ang iyong kapwa dahil ugali niya na yan. Kumbaga, kung may pagpapalaga ka sa kanya, hayaan mo siya, palagi mo siyang kasama. Katulad naman yan sa asawa. Ganyan talaga ang ugali niya, isamahan mo siya. Pero ano nangyayari ngayon? Dahil hindi lang nagkaintindihan, hiwalay na. Pero nung magpanagpo, isang chat lang. Kaya madali din naman ang hiwalay. Sabihin mo dito, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. Marunong na tayo mag-control, marunong na tayong magtiis, siyempre, mapapabanal na natin ang ating sarili. Dahil, siyempre, ilalayo natin ang ating sarili na madala sa pagkakasala. Hindi tayo ng tawad. Dahil walang ibabalik sa atin. Kapag malinis ang buhi, malinis ang konsensya. Dahil kaya niya mag-control, kaya niya magtiis. Siyempre, kasunod nun, kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag nakapagsisi na ng kasalanan, yun na yung magiging resulta na marunong ka nang makitungo sa iyong kapwa ng pagpapahalaga sa isa't isa. Ibig sabihin, ito na yung pamamaraan natin na sabi kanina, kung nagutom ang iyong kaaway, pagkanin mo. Kaya mo na siyang gawan na ng mabuting bagay in response dun sa pangangailangan ng ating kapwa. Sabi ko po dito, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kapag prinactice natin ang lahat ng ito, mula sa pananampalataya hanggang sa masumpungan natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ibig sabihin niya, nakaganap na tayo ng isang bagay na nakasulat yan sa mga bandera natin. Anong nakalagay diyan? Pananampalataya. I-connect natin sa love, pag-ibig. Ang sunod niya, hope. Pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po dito sa mga sitas na ito, bagamat tayo pong lahat ay nagtitiis, pinag-uusig, dumaranas ang iba-ibang pagsubok, ang mahalaga po doon, yung pagiging mapagpatuloy natin. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob, hindi tayo nagsasawa, gumagawa tayo dahil doon sa hope o pag-asa na buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang po ako. Salamat po sa Diyos. At ang po ang ating kailangan na hindi naganap ngayong taong 2024. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Lakasan pa natin baka masumpungan natin ngayong 2025. Happy New Year's po sa bawat isa. Salamat.